Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Precious Samantha P. Agapay from Ten Sigara. Ngayon, tatalakayin natin ang globalisasyong sosyo-cultural. Ano nga ba ang sosyo-cultural? Ito ay tumutukoy sa palitan ng kultura, tradisyon at kaugalian ng iba't ibang bansa. Sa madaling salita, ito ang impluwensya ng kultura ng ibang lahi sa ating lipunan at kabuhayan. Dahil sa mabilis na komunikasyon at social media, mas napapadali ang pagpasok ng mga banyagang kaugalian at aliwan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang positibong epekto naman ay isa sa mga positibong epekto ng globalisasyong sosyo-cultural ay ang pagpapalawak ng kaalaman at pag-uunawa natin sa iba't ibang kultura. Halimbawa, tinatangkilik natin ang K-pop, K-drama, anime at Hollywood films. Dahil dito, natutunan tayong maging bukas sa iba't ibang pananaw at uri ng pamumuhay. Bukod pa rito, nakakatulong din ito sa pagkakaroon ng respeto at pagtanggap sa pagkakaiba ng tao. Kapag nakikita natin ang iba't ibang kultura, mas naiintindihan natin na mas kanya-kanyang paraan ng pamumuhay ang bawat isa. Dagdag pa, ang ganitong impluwensya ay nakakapagpayaman din sa ating sariling tradisyon. Halimbawa, sa pagkain, natuto tayong gumawa ng sushi, samyupsal, o pasta. Pero naihalo rin natin ang mga ito sa lokal na lutuing Pinoy. Kaya mas nagiging makulay at masarap ang ating kulturang pambansa. At ang negatibong epekto ay ngunit hindi rin maikakaila na may mga negatibong epekto ang globalisasyong sosyo-cultural. Una, dahil sa sobrang impluwensya ng banyagang kultura, may mga kabataan na unti-unting nakakalimutan ang sariling kultura. Halimbawa, mas pinipili nilang makinig sa foreign music kaysa sa OPM, o mas pabor sila sa banyagang fashion kaysa sa mga tradisyonal na kasuotan. Ikalawa, maaari rin itong magdulot ng diskriminasyon o hindi pagkakaintindihan kapag mas pinapaboran ang banyaga kaysa sariling atin. Minsan ay nagiging dahilan ito ng kakulangan ng pagpapahalaga sa ating mga produkto, sining at tradisyon. Panghuli, may ilan ding naapektuhan ang kanilang pagkakakilanlan. Kung minsan nahihirapan silang ipagmalaki ang pagiging Pilipino dahil sa tingin nila mas maganda ang kultura ng ibang bansa. Ito ay nagiging hamon sa pagpapanatili ng ating pambansang identidad. Aral o natutunan. Natutunan natin ang globalisasyong sosyo-cultural ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng mas malawak na pananaw, respeto at koneksyon sa mga tao sa buong mundo. Ngunit kailangan nating tandaan na hindi dapat mawala ang ating sariling kultura. Dapat natin itong balansihin, tanggapin ang magagandang impluwensya ng iba't ibang bansa, ngunit huwag kalimutan at iwan ang sariling atin. Ang tunay na globalisasyon ay hindi nangahulugan mawawala ang ating kultura, kundi mas lalo pa natin itong pinapahalagahan habang nakikibahagi sa mundo.
Iyon po ang tungkol sa globalisasyong socio-cultural. Ang hamon para sa ating lahat ay kung paano natin mapapanatili ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino habang patuloy na nakisabay sa mabilis na pagbabago ng mundo. Maraming salamat po at iyon lang po. Bye-bye!